Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, mahigit 20 milyong pisong undeclared foreign currencies na samsam ng Bureau of Customs simula Enero ngayong taon. 60 katao pinangangambahang patay sa baha sa China. Senate President Francis Escudero at House Speaker Martin Romualdez nagsalita ukol sa planong pagtakbo sa Senado ng mga Duterte. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Umabot na sa 20.7 million pesos ang halaga ng undeclared foreign currencies na nakumpiska ng pamahalaan ngayong taon. Lumabas ang report matapos ang huling insidente ng pagkakahuli ng Bureau of Customs o BOC sa dalawang South Koreans na may dalang undeclared 80 million Korean won o may katumbas na halagang 3.3 million pesos sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ayon sa BOC, nakuha ang undeclared currencies sa parehong Filipino at foreign travelers na kalimitang galing sa South Korea, Japan, China at Singapore. Hindi bababa sa 60 ang bilang ng mga individual na namatay bungsod ng matitinding pag-ulan at pagbaha sa China. Ayon sa local officials, mahigit 30 mga ilog ang idineklarang above warning line floods sa southern China dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan simula pa noong nakaraang linggo. 67 individual ang idineklarang patay sa southern Guangdong province noong nakaraang linggo. Samantala, 5 katao rin ang naiulat na nasawi sa Yunnan province. 5 pang katawan ang narecover ng mga otoridad sa mga landslide sa southeastern province of Fujian. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga pinakamataas na opisyal ng Philippine Congress ang proklamasyon ni Vice President Sara Duterte na binabalak ng kanyang ama at mga kapatid na tumakbo sa pagkasenador sa susunod na halalan. Ayon kay Senate President Francis Escudero, ang proklamasyon ay hudyat ng maagang pamumulitika ng mga Duterte bilang paghahanda sa 2025 midterm polls. Gayunpaman, paliwanag ng senador, matagal pa ang last day of filing at marami pang pwedeng mangyari tulad ng nakita natin sa mga nakaraang panahon. Saad naman ni House Speaker Martin Romualdez, bilang isang demokratikong bansa ang Pilipinas, may karapatan naman na ang mga Duterte kung nais nilang tumakbo ng mas mataas na posisyon. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.